sa DepCon. Yayanin sa DepCon, labanan ng banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit lang sa tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan, iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Leksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento, walang wentang bagay na pinagabalahan. Leksyon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Leksyon, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban, dito lamang iyan. Yayanig sa DepCon, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCon. Yayanig sa DepCon, labanan ng banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit lang sa tunay na unawa. DepCon, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagkalaban. Tunay ka ba may alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Naliksi ka ba ng kasagutan? Patunayan mo, maniwala mo, maniwala ng ba o patay wala. Sigurado. Brother Denmar, ready? Ready. Okay na bro. Hey there, welcome to the pambansang debating platform ng Pilipinas, ang Debaters Convention. Binabati po namin kayo lahat saan man kayong panig ng mundo kayong naroon. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa inyo, saan man butin ng aming live broadcast dito sa Facebook ang palatuntunan at debating ito. So we are now live, no? Ulitin ko sa ating Facebook, so paki-share at mag-comment lang kayo dyan. Write down below sa ating comment box for your reaction. And ano man yung inyong gusto ipa-shoutout, mamaya po, shoutout natin. And ngayon pa lang sinasabi ko na, makinig kayo mabuti sa ating sa akin na moderator sa tapat muli. Magpaparapol ulit tayo ng ating merchandise na t-shirt and mug sa ating debate. Kung aabot tayo ng 30 viewers. Okay, so tonight we're going to tackle a topic. This is a philosophical topic na dapat nating panoorin sapagkat ito ay bago at kauna-unahan sa Debaters Convention. So we will be debating whether is religion is still necessary, no? And we got two debaters who will be presenting their arguments and having a friendly debate. So on one side, we have someone who thinks that religion is indeed needed in our time, or it's necessary for salvation. On the other side, we have someone who will argue against that proposition. So this debate is going to be interesting and enlightening conversation. So we hope you will enjoy it. And sit back and relax and get ready to hear some compelling arguments from our talented debaters. Okay, so tonight I will be your moderator. Let me introduce myself, Brother Denmar Santiago, Debaters Convention. Papakilala ko naman yung ating dalawang debaters, no?
So, ladies and gentlemen, it is my honor to you to introduce you our first speaker and affirmative side of this debate. Okay, so he is a Catholic Catholic speaker and apologist. No, he has an experience on debate less than a month actually. First niya yung nakaraan yung kay Prince Rain, no. First, ito lang yung kanyang second experience on debate. And he has an educational background of Bachelor of Secondary Education with units in Religious Studies and a published writer. And ang kanyang expertise is philosophy, psychology, and religious education. So meron din siyang, he is earning also his units ng biblical studies. Okay? So ang kanyang organization or apostolate, he is a catechist in Santo Niño de Bancaan in Cavite and also the internal vice president and former president of the Apologists of the Roman Catholic Church in the Philippines. That is my organization. So let us all welcome our affirmative at this time, Brother John Mark Astorga. Introduce ka muna, bro, sa ating mga audience at pakibati na rin sila. Good evening sa lahat ng nandito po sa room and sa lahat ng mga nakikinig. Am I audible, bro? Yes, bro. So, good evening at good evening din kay Sir Cisco. God bless you, bro. Oh. Okay, so yun, no? Talagang very shy type pa dahil second time niya pa lang, no? So, introduce natin ang ikalawang speaker natin ngayong gabi. It is also my honor and I am excited to introduce to you this person. This is an interesting person and gullible also. A gullible also person. Okay, so ipapakilala ko po sa inyo ang head admin ng Debaters Convention and also the brother of Pastor Ferdinand Sustento of End Time and also attorney ni Satanas. Let us all welcome Brother Cisco Lucopa. Bati ka muna, bro. Okay, salamat sa pag-introduce, Brother Denmar, and shout out sa inyong lahat. Ako nga pala si Cisco, tatayo sa na negative sa posisyon ni Brother JN. At abangan ninyo yung mga bibitawang kong mga bagong revelasyon at asahan nyo at yan ay eye-opener and magiging daan sa pagbukas ng mga bagong tuklas sa inyong mga isip. Yan. Yan lamang at yun yung aking opening statement. Salamat sa inyo lahat. Okay, so this is the rules of our debate to start our debate, no? Number one, ang lahat ng sagot na kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil na sumasagot ito ang magiging alituntunin natin sa debate na ito. Una, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 segundo maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 na segundo, magsasabi na ang moderator ng next question. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Pangatlo, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 segundo na sagot para magpaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Pang-apat, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Pang-lima, sa unang pagtatanong kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o ng negative side, at sa rebuttal stand naman, sa cross-examination maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pang-anim, ang debatista na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Pang-8, no unprofessional attitude, no side comment. Pang-9, no challenge question. Pang-10, hindi pwedeng mag-interrupt ang mga debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag merong problema, at sa conclusion wala ng objection.
Pang-11. Pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundan ng another objection. Pang-12 at huling patakaran. Ito lamang ang These rules. Rosis po, agree ka sa rules, bro. Agree ako, agree. Uh, Nakamute pala ako. Okay. So, umpisa na natin ang debating ito. Ang topic, religion is still necessary. No? Paalala natin ulit sa ating debaters, pag hindi kayo tumawag ng moderator at duguan na kayo sa labanan, wala akong pakialam. Tandaan niyo yan. Okay, so tatawag kayo ng moderator pag may concern kayo. No? So, bibigyan ko ng 10 minutes na presentation, no, si Brother JM sa kanyang topic na religion is still necessary. Okay, so Brother JM, pagkasabi ko ng wait lang. Set natin yung time, no? Pagkasabi ko, your timer starts now. Okay. Well, dahil ito ay philosophical debate, no? Gaya ng napagkasunduan. Siyempre, sa bawat claim ko, maglalatag ako ng philosophical claim. Yung first claim ko, yung first argument ko will be so simple. Gagamit ako ng higel ng dialectic. Okay. Now, ano ba yung aking argument, no? Bakit ang religion ay necessary pa rin until now? At sa darating na panahon, necessary pa rin siya. My first argument is, ang religion, it sustains life. Yun ang kailangan natin. Now, what does it mean? Bakit nag-sustain siya ng life? Gagamit ako dito ng work, ng sociological work, philosophical work, and even scientific work. No? Tatlo kasi ito. Na tinatawag na On Suicide by Emile Durkheim. Si Emile Durkheim nga pala ay ang father of modern sociology. Now, ano ba ito na bakit ito yung gagamitin ko to prove my claim? Now, itong work ni Emile Durkheim na ito, no, na On Suicide, ang focus ng kanyang study na ito, actually it is a scientific study, no? Kung hindi niya itatanong. Nakita niya yung relationship ng pagtaas ng atheism, pagtaas ng bilang ng mga hindi naniniwala sa religion sa isang bansa. Nakita niya doon sa kanyang study na pag tumaas yung bilang ng hindi paniniwala sa religion, tataas din yung bilang ng suicide rate. At ito ay scientifically proven dahil din sa kanyang research, no. Now, ito yung aking unang claim, no. Bakit mahalaga ang religion? Kasi ang religion ay nagsustain ng life. Whether you're a deist, gaya ni Sir Fispo, siya ay deist, whether you are an atheist or agnostic, mag-a-agree tayo that ang purpose natin dito is to sustain life, hindi yung purpose ng science, ng philosophy. Okay? So I think lahat tayo mag-a-agree na we value life. Kahit ano pang philosophical stand mo. Ang argument ko dito, ang religion ang pinaka nagsusustain ng life. Dahil kung hindi, mali itong research ni Durkheim. Now, ano ang motive pang claim to support this? No? Ipapaliwanag ko, no, dahil 10 minutes naman ito, it will be so quick. Yung Hegelian dialectic, dahil ito yung philosophical debate, and ganun din yung na-expect ko sa aking kalaban. No? Sana maglatag din siya ng philosophical claim. Gagamitin ko yung Hegelian dialectic to prove na tama si Durkheim that religion sustains life. Ang Hegelian dialectic, no, ito ay galing kay Hegel, isang German philosopher. Isa sa mga pinakamahalagang philosopher ng Germany, at hindi lang ng Germany, I think, ng buong mundo. No? Ang kanyang focus, nakita niya ang pattern ng history. It is called historicism. No? Ano ba ang pattern ng history? Sabi ni Hegel, it is like a river that flows. No? Ang history natin, binubuo ng tatlo. Yung dialectic na ito. May thesis, may antithesis, at synthesis. No, ano to? Ang thesis, makikita natin, no, na ito ay tumutukoy sa unang claim. At yung antithesis, yung kontra dito. No? Ipapaliwanag ko mamaya na mas maigi. At yung synthesis naman, kapag nireconcile mo yung dalawa, lalabas ng synthesis. Okay? Now, standby tayo dan. Jump ulit tayo doon sa claim ko na religion sustains life. Ngayon, sa panahon natin ngayon, noong 2016, no, naglabas ang WHO
ng suicide rate cases sa lahat ng bansa. At ang may pinakamalaki, as in, surprisingly, ang pinaka nag-increase na bansa pagdating sa suicide ay South Korea. At ito ay kinonfirm nila noong 2016 to 2021. Sa 100 people, 23.6% doon nagko-commit ng suicide. Tataka tayo, tumaas, no? Kasi nga, bakit ang dahilan ng PIG, it is written, no? Sa kanilang census, no? Dahil tumaas din yung bilang ng atheism. They have admitted na tumaas yung bilang ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos at sa religion. At ito ang sinasabi ni Hegel. Ito ang pinaka-point ng Hegelian dialectic. History repeats itself. Yun ang pinaka-point niya doon. At makikita natin that yung arguments ko, nagko-connect talaga sila. It is really strong. Gusto kong ipamalian kung kaya man, no? Pero it is very philosophical. So, uulitin ko, no? Ang aking claim, religion sustains life. And we all agree that life is very important. Walang religion, basically, gaya na nangyayari sa South Korea, sa mga bansa, gaya ng US, gaya ng South Africa, ito yung nasa list ng WHO, no? Norway, Sweden, dahil nga bumababa niya ang bilang na naniniwala sa religion, tumataas ng suicide rate. But it is very, sabihin natin, alarming. No? At ang tanging solusyon to stop this ay religion. Okay? Gaya ng research, babalikan natin yung research ni Emil Durkheim sa kanyang on suicide. Kitang-kita niya, sa Italy pa lang, yung tumaas yung bilang ng mga taong nagda-doubt sa religion, tumaas din yung suicide rate. At I hope ito ay ma-address. No? This is my first claim, my first argument na gusto ko talaga ma-address if he can. Okay. Bro, ilan pa yung time ko, bro? You still have 4 minutes and 18 seconds. Okay. So I think, ano ka na, bro? I-wave ko na. I think that's enough. So kasi direct to the point, no? Comprehensive. I will waive my time. Okay. So you are waiving your time. Okay. So wini-waive mo na ang iyong time. Bibigyan ko na si Attorney Sispo ng 7 minutes na pagtatanong. Bro Sispo, your timer starts now. Okay, Brother Jayan. Unang tanong, ayon sa Hegel dialectical method, sa paanong paraan mo mapapatunayan based on Hegelian dialectic na yung religion ay still necessary? Yes, bro. Good question. Tingnan natin, no? Una, ang thesis natin sa Hegelian dialectic, wala pang religion before. Ano saan ba nanggaling ang first civilization sa Mesopotamia? Walang religion before. At ang ginawa ng Mesopotamian civilization, nakita nila yung chaos dahil walang religion. Nagbuo sila ng religion. Nagbuo sila ng belief system kung hindi man religion. At least belief system. Meron silang ziggurat, the temple, para at ito ay yung magandang paraan. Okay. Next question. Okay. So, anong ginamit na dialectical method doon sa na Hegelian na ginamit mo as a argumentation? Anong ginamit mo doon para mapatunayan na yung religion ay still necessary? Yes, bro. Gaya ng sinasabi ko, ano, dati walang religion, this is the thesis. Anong antithesis dito? No? Yung pangontra doon, nagtayo siya ng religion. At antithesis no, nagkaroon ng peace because of religion. Na-sustain sa life. Dati kasi, suicide is okay. Pero because of religion, ang nangyari, na-keep yung life nila. They value life after the establishing of religion. Next question. Okay, next question. Next question ko, wala kasi akong tanong kasi isa lang yung nilapit nga. Siguro i-wave ko na rin para Aba? isa lang. Okay. Wala akong maitatanong kasi wala siyang nilatag, isa lang. Okay, so niwi-wave mo na Sispo. Okay, so diyan po nagtatapos ang una nating cross-examination. Napakabilis mga kaibigan at direct to the point tayo. Okay, so bibigyan ko po ng 10 minuto. Painitin na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto si Attorney Sispo ng 10 minuto. Your timer starts now. Okay. Wait lang i-share ko lang yung aking
Ayan. Okay, kahit ako ay, tawag dito, ay negative, ay ipe-present ko sa inyo yung aking pinaghandaan. Ayan. So, sa bawat debate naghahanda ako. Ang pangalan nito, topic nito is the root of all religion. Okay. So, sa mga nanonood, makinig kayo. Ayan. Makinig kayo kung saan nanggaling ang relihiyon. Ayan. Okay. Religio meaning, according to the Oxford Dictionary, is to bind. Ayan. And action or conduct indicating belief in obedience to or reverence for a god or gods or similar superhuman power according to Oxford Dictionary. Ayan. Okay, in the beginning, so babase tayo sa ating dictionary and biblical context para meron tayong common ground kay Brother JM, no? In the beginning, God created heaven and earth. And walang sinabing religion. Heaven and earth. Okay? And Genesis 1:27, God created man in his own image. In image of God created he him. Male and female created he them. Okay? Bakit hindi nagtan yung aking slide dito? Wait lang ha. Ba yun? Hindi nagaya yung slide ko. Wait lang ha. Ay, yung aking ano Let. Okay. Di nagana yung slide ko Sinasabotahe ako. Ayan, nakikita nyo ba yung slide ko? Nakikita bro, nakikita. Ayan na lang. Nakikita bro. Ayan. Okay. So, ba't naghang yung laptop? Matanda na kasi yung laptop ko. Kaya hindi na makita. Kailangan pa bro ng ng time para maayos mo yan. Sige, okay lang, okay lang yan, okay lang. Hindi nagana yung ano ko. Okay lang, sige, ito na. Hindi nagana yung slide ko. Sige, wag na ako mag-slide. Ayan. Okay. So, in the beginning, God created heaven and earth. And in the sixth day, God created man in his own image. No? And the seventh day, God rested. Sabat, nagpahinga yung Diyos. Nung natulog siya, after a few moments later, no, the eighth day, no, in the eighth day, the man created God in their own image. Ayan. Ayan. Ano ba yung mga man-made gods na inumpisahang, sabi nga ni Brother JM, panahon ng mga Sumerian o itong Mesopotamia, ang naunang nag-flourish na religion. So they are all categorized as man-made gods or religion na fashioned in image of man. No? Na the gods of pagan culture are taught with flaws, inconsistency, kagaya ng human weaknesses na iinggit, selfish, cruel, capricious. In short, they behave, yung God na ninanyuan ng tao as men. Yan. Kita niyo na? So, his nature could only extend as far as man's imagination. Okay? According to the religion.
Okay? So, yung mga religion na ito, create sila ng kani-kanilang God. Ang Mesopotamian, they have their own God. Ang nandito ka sa Saudi o nasa Middle East ka, may God ka dito. Base doon sa paniniwala mo, they made their own God. But the supreme being of deism far surpasses our understanding. Ayan. So ito yung key to understand and follow the real creator. Ayan. So marinig kayo ha sa ating propeta ngayon, which is ako yung propeta nyo ngayon, no? Ayan. So, i-share screen ko ito yung main ano ko na i-share screen ko. Ayan. I-share screen ko ito, siguro ito. Ayan. Hindi pa rin makita. Ano ba yan? This picture can be displayed. Ano ba yun? Ganon. Ito din, ayaw din. Nakikita ba? Hindi. Or picture can't be displayed sa akin eh. Hindi siya nadi-display, bro. Okay, so hindi pala gumagana. Bolilyaso. Okay. So yung pinakang argument ko dito is mula kay Adam and Eve, kung si Adam and Eve ang ating peg o ating pagbabasihan ng ay hindi ba? Teka ha. Kasi baka na-eject yung aking ano eh. May oras pa ba ako, bro? Ilang minuto pa ako? You still have 3 minutes and 30 seconds. Okay. Hindi mahaba pa yan. Na-eject pala yung aking external, pambihira. Kaya pala hindi ma-view. May oras pa naman. Okay. Okay, sa mga nakikinig, shoutout po sa inyong lahat. At ako po ang inyong attorney ni Satanas. At pinapaliwanag ko ngayon sa inyo ang pinagmulan ng religion. Ayan. So, i-close ko muna ito para ayan. Okay. Sayang yung aking oras na wala pala yung aking pambihira. Para may maitanong naman si JM. Hello, bro. Sis po. Kamusta ka na, bro? Okay, wave ko na bro. Hindi nagana yung slide ko. Okay. Diyan na po nagtatapos Ang lakas yata ng ng dasal ni Ayun na ang negative proposition ni Bro Sis po ng DS. Okay. Mamaya na ako babanat sa rebuttal. Dadako na tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Bro JM. 7 minutes, bro. Your timer start now. Sir Cisco, ito po yung tanong ko. No? First question. Mahina siya bro. Hindi marinig. Sorry. Wait lang. May na-signal ko bro. Narinig mo na ako, Sir Cisco? Yan, dinig na. Ayan, first question ko Tanong. ay, can you define religion in your own understanding? Kasi medyo doubtful ako sa In my own understanding, ay iba yan ang religion para sa akin, that is sets of beliefs. Sets of belief. Thank you, bro. Now, second question. Ano ulit ang kinalaman na ang religion ay man-made? Kasi yun yung pinapoint mo kanina, which is good. Pero anong kinalaman nito para patunayan na hindi necessary ang religion? May ano ba sila? Yes, malaki ang kinalaman nito kasi kung religion ay necessary, aling religion ang dapat? Yan. Okay.
Aling Yan religion yung ang sagot. dapat. Next question. Pero dapat meron. Ganun ba, sir? Pero dapat meron. Hindi dapat yan ini-impose o ina-assert. Okay. That is personal preference or personal beliefs. Okay. Thank you. Personal belief. Now, ikaw, bilang deist, bro, wala ba talagang saysay ang religion? Even to a man-made. Wala ba talaga siyang sense? Wala ba siyang tulong? May tulong siya sa individual, pero in the larger scale, masama ito. Okay. In the larger scale, masama. How come, bro? Can you elaborate? Elaborate? Religion is the reason ng lahat ng war na nangyari, no? That is opposing beliefs na ako tama, good motives versus good motives. Ayan. Kaya mayroong mga gera dahil dyan. Okay. Next question. Thank you. I think that's it. I-wave ko na rin yung question ko. Marami ako nakuha sa sagot mo, bro. Thank you. Okay, so wini-wave na, you still have 5 minutes, bro. I'm Excuse good, me. bro. I-wave ko na. Okay. Gusto ko comprehensive Okay. para hindi naman unfair kasi meron siyang problema sa kanyang presentation para hindi unfair. Okay. So, dyan po tapos ang cross-examination ng affirmative sa negative. Okay, so this is rebuttal. Ito ay gibaan ng argumento kung may gigibain. Bibigyan ko kayo ng 10 minutes. Brother JM, ang affirmative natin, Roman Catholic Church. 10 minutes, bro. Your timer starts now. Okay, so ito medyo masaya to. Unang rebuttal ko, no? Ito yung mga nakita kong mali. So, tapos muna ko dun sa, hasty generalization. Ito yung logical fallacy. Sabi mo, lahat ng war gawa ng religion. Una, you should not address anything na lahat. Ito ay malinaw na logical fallacy. So, mali yung argument na yun. Kasi hindi lahat ng war gawa ng religion. Anong klaseng argument yun? That is incorrect. No, pangalawa, no? Ang sabi mo, ang tanong ko kasi, no, para ma-recap natin, wala bang saysay talaga ang religion? Ang sagot mo, ito. May saysay naman. So, parang lumalayo tayo sa aking claim na parang sinusuportahan mo. May saysay, kaya lang, for individual. So, nag-gets ko yun. Thank you for explaining that. No? Pero sa larger scale, masama ito. So, mamaya magtutungo tayo dan. And I totally disagree. No? Sa larger scale, nakakasama ang religion. Tingnan natin yan mamaya. No? Pero ang masasabi ko lang ay hindi. Hindi mo alam, pero ang Roman Catholic Church, for example, no, ang pinakamalaking NGO sa buong mundo, it is confirmed. You can search it. So kung sa larger scale ang pinag-uusapan, mali itong claim mong ito. Okay? Pangalawa, next question. Yung sinabi mo na ang religion ay man-made, ito ay galing kay Ludwig Feuerbach, no, na napakaluma na, it is very weak philosophically. And even though sabihin natin man-made ang religion, no, ito ay binabase lang sa, kasi ang sabi ni Feuerbach, ito yung argument mo, theology is only anthropology. So yung concept ng God binabase lamang sa kung ano ang culture ng tao. Ayun ang argument mo. This is good actually, pero napakahinang argument philosophically, no? Dahil whether ito ay man-made man, pero ang pinaka point ng argument natin, necessary pa rin ng religion, it doesn't debunk the fact na ang religion ay necessary pa din. So kahit sabihin mo man-made man yan o whatsoever, ang pag-uusapan natin dito kung necessary ba ang religion. So maling claim. Ang definition mo ng religion, no, ay a set of beliefs. Kasi yung binigay mong Oxford, hindi naman talaga yun ang definition ng religion. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang definition ng religion. Sa religious studies. Ito ay walang bias. No? Unang claim mo kasi, no, gumamit ka ng verse from Genesis. Ang sabi mo, wala namang sinabing religion ng Diyos in the beginning. Yes, wala. Bakit? Kasi ano bang ibig sabihin ng religion? It is a Latin word, galing to sa salitang religare, from the word re. Ito ay prefix na uulitin. Ang ibig sabihin kasi ng religion, muling makipag-connect sa Diyos. Sa Christian belief, no? Bakit tayo muling makikipag-connect sa Diyos? Dahil nagkaroon ng fall, nagbumagsak ang tao sa kasalanan. Kaya we need to reconnect to God. No? So hindi rin yun yung claim mong iyon, yung verse na ginamit mo ay wala ring connection sa
context sa pinag-uusapan natin na necessary ba ang religion? Wala siyang kinalaman. Okay? At kasi mali din yung definition mo ng binigay na religion. At hindi din siya philosophical. No? Napaka-technical kasi of word. Okay. Now, bro, ilan pa ang minutes ko? Kasi maganda itong susunod kong argument. You still have 6 minutes and 30 seconds. Thank you. Now, sasagutin ko yung pinaka-main claim mo. No? Kasi, to be fair, yun lang yung iaano ko kasi yun lang naman din na-present mo. No? Totoo ba na dapat no, wala tayong religion, dapat puro personal preferences? Kasi wala namang yung religion ng Diyos or whatsoever. No? At ang Bro, religion umina yung boses mo. sorry bro. Yan. Narinig na ako ngayon. At ang religion naman man-made. Kumbaga, ito purely invented gaya ng claim ni Mr. Sispuno, purely invented. Hindi talaga 'yon tama. And I can provide philosophical view. No? Kilala ng lahat si Carl Jung. No? Meron siyang word na tinatawag na man and his symbols. O yung concept ng collective unconscious. Kung gusto ko ng psychology na. Yung tinatawag niyang concept ng archetype. Ipapaliwanag ko kaning archetype, so yung collective unconscious. Ito ay mga symbols na innate sa bawat tao, bawat culture. No? Isa sa mga example ito ay concept ng religion. Have you ever wondered sa lahat ng civilization, lahat yan, Egyptian, Mesopotamian, Babylonian, lahat, kahit lahat ng party ng mundo, even sa atin. No, hindi tayo nag-usap-usap. Pero bakit tayo may concept na we have to build religion? Bakit tayo may ganong concept? Whether yun man ay madaming Diyos. Okay? Kasi alam naman natin na ang polytheism ay, sa Christian point of view, ay outdated siya. Ibig sabihin, sinaunang panahon siya. Kaya nga nagkaroon ng Christianity, ng monotheism, para i-correct. Pero hindi sinasabing totally mali yun kasi tama pa din dahil meron silang concept ng God. So, ito yung tinatawag na archetypes. Ito ay mga, sabihin natin, connections na symbols ng bawat culture na makikita natin na evident. Kaya, mamamangha ka sa idea ni Carl Jung, no? Paano nga naman nakapag-isip ang bawat civilization kahit hindi sila nag-usap-usap na dapat may Diyos? Ito ay innate. Ibig sabihin, automatic to sa atin. Pagkagawa sa atin, nagkaroon tayo ng kamalayan, kailangan natin bumuo ng religion. At gaya ng claim ko kanina, para ito alisin yung chaos. Gaya ng first argument ko, no, to sustain life. Kasi dati, yung mga tao walang value sa life. And I can provide evidences. No? The cannibalism, for example. Yun yung gusto kong sabihin na mali din yung claim. Ito ay napaka-outdated, yung claim mo na ang religion ay man-made. Kaya dapat hindi na paniwalaan, dapat personal preferences na lang. Kung personal preferences, napaka-subjective nun. Philosophically incorrect. Yung sino ba mga philosopher na sumusuport sa subjectivism? Ilan? Okay? So, hindi siya philosophically sound. So, I think, gusto ko nang i-wave yung time ko, bro. I took a lot. I think that's enough. Okay, so you still have 3 minutes and 20 seconds. Okay, so win-wave mo na. Okay, so here comes our second cross-examination. Non-negative sa affirmative. Brother Sispo, are you ready? Ready na bro. Unang tanong ko, Timer starts now. okay. Unang tanong ko, bago ang Mesopotamia, ayon doon sa sinabi mo na kanina sa Hegelian dialectic na yung religion sustains life, meron bang relihiyon o meron ka bang patunay na yung bago mag-Mesopotamia na nag-create ng religion, meron ka bang patunay na yung religion ay nagsusustain ng life bago ang Mesopotamia? Bro, ang claim ko, bro, bago magkaroon ng religion, ang Mesopotamia, magulo ang lahat, hindi nila pinapahalagaan ng buhay. Okay? Nagpahalaga sila sa buhay because of religion. Because na-introduce sa kanila yung belief system na God at mahalaga ang life. The Ziggurat, the Patesi, the priest. Yun ang pinaka-tinuturo ng mga Patesi. So, tama yung Hegelian dialectic ko. Ayun, bro. Next question. Okay. Next question ko,
Sa panahon ni Adan, anong inintroduce ng Diyos? Religion or way of life? Again, wala pang religion nung creation ni Adam at Eve, no? So, way of Objection, life. pakisagot categorical. Sorry po. Okay. So, Okay. way of Categorical, life. bro. Dahil walang religion, way of life, bro. Okay. So, Next ayon sa question. sinabi mo, rebuttal, agree ka ba na yung sinabi ko kanina, religion is man-made? Yes or no? Bro, can I object? Kasi ito ay policy, no? Napipili ako sa Time's up. dalawa kahit Time's up. topic. Policy ito kasi pinapipili Okay, mo ako time's sa up. dalawa. Anong objection mo, bro? Policy po kasi hindi naman yun sa parang ganito, no? Kino-corner mo ako sa dalawang choices kahit may iba pang choices. I can explain this. Pero for the sake of this, Okay. para mabilis. Counter objection. Sige. Counter objection, bro. Counter objection. As our rule, he need to be subjective at kung ano yung tanong categorically, kung ayaw niya sumagot, pwede naman siya mag-explain. Okay. Okay, thank so you. bro, ganito. Ang ating rules, no, rules number 2 and 3, no, kailangan sagutin siya ng categorical. No, yes or no, meron o Okay. wala. Ngayon, kung wala yung Okay, bro. sagot mo doon, okay, wait lang bro. Kung wala yung sagot mo doon bro, or kung wala kang sagot, kasi dapat to, kung wala ka talagang sagot. Ngayon, kung wala kang sagot, papaliwanag ka ng 8 seconds. Okay, thank Ano you. magagamitin mo? Sasagot ka categorical or 8 seconds ka papaliwanag? Sasagutin ko lang ako categorical. Pakiulit ng tanong, sir. Thank you. Categorical na lang para mabilis. Okay, categorical. Agree ka ba ayon sa aking statement kanina na religion is man-made? Base din doon sa sinabi mo kanina, Yes. nag-agree ka, Sure. na ito ay created by man. Yes or no? Yes. Man-made. Yun ang sagot ko. Okay. Okay. Kung agree ka na ito ay man-made, ito ay hindi galing sa Diyos, yes or no? No. Man-made pero inspired by God. That's my answer. Okay. Next question. Based doon sa ginamit mong dialectic, paano mo mapapatunayan na yung religion ay galing sa Diyos based on Hegelian dialectic? Bro, kasi ang Hegelian dialect na binigay ko, hindi to religion na ang religion ay galing sa Diyos. Okay? Ang point ko dito, na ang religion ay necessary. So, wrong question. Objection, Next Mr. question. Moderator. May Ano objection objection ako, po? objection. Ano objection, Okay. bro? Wrong Objection question, bro. ko kasi, base doon sa ginamit niyang philosophical argumentation para papatunayan na religion ay necessary, ang tanong ko sa kanya, papaano niya mapapatunayan based on Hegelian dialectic na yung religion ay galing sa Diyos? Can I speak? Okay, Because so ano ang problema? ang problema, bro, at this may objection naman po, no? Ay hindi naman po yun ang Counter objection. The Hegelian dialectic na binigay ko ay para patunayan that religion is necessary. Hindi ko kiniklaim na yun ay galing sa Diyos or whatsoever. So malayo po yun sa aking discussion. Okay, so bro, ganito, moderator's ruling. Okay. So ayon sa narinig
Saang part kaya tayo nawala? Learn optical transition. Pa-check nga, pa-check ng ating live. Saan tayo nawala? Wala daw tayong audio eh. Teka. Wala tayong audio? Oo, paki-check nga yung ating live. Saan ba nawala ng... Kanina meron eh. Mayroon Ah, mayroon naman. Naka-live ako. Nakirinig mo ba, bro? Yes, Yung live natin? yes. hindi, ano Tingnan- muna. I-off mo muna bro. Tapos tignan natin kung saan natin yan. No? sige. Kasi dalawa na yung nagsabi sa akin walang audio. Pa-check nga bro, Jerry. Pa-playback ka. Saan tayo na ano. Ulit yung kung mauulit mo yung mga sinabi mo kanina. So, check natin sa live if may ano na. Pa-check Check muna. muna natin si Denmar kung naririnig na. Mag-meet na ako Hello. akin. Paki-check tapos mag-thumbs up ka dito ha. Okay, ang pogi ni Albert.
Pakisabi sa akin sa live kung totoo. Bro, nawala. Oo, yun. Hello. Nawala. Around 21, negative 21.33 sa ano. Kita. Ano ang nawala? Yung nasa Tibatal na? Sa Tibatal? Yes bro. Nawala. O yung Tibatal. Oo, na-review na namin ulit. So, uulit si Brosis po sa sa kanyang pinapa-thumbs up ko lang dito si Bro Albert kung madidinig na tayo sa live. So, muna natin. Check muna natin. Magsalita muna kayo dyan. Muna tayo. So, Bro Dritz, medyo papatapos na ito. Ayan na, live na tayo. So, Brosis po, tutuloy na tayo ha. Okay. So 10 minutes, bibigyan kita. Ulitin mo ulit yung rebuttal presentation mo, Brosis po. 10 minutes, your timer starts now. Okay. Ulitin ko, no? Ulit. Okay. Okay. So, salamat sa mga nakikinig at na-turn off daw yung ating audio. So, ayan. At ulitin ko yung aking presentation para sa inyo, no? So, sabi ni JM ay religion sustains life, no? At religion daw ay matatagpuan dito ang purpose and it sustain life at ito daw ay isa daw ang Christianity dito, no? At isa din ang Islam, mayroon din daw sustaining ng life doon at sa ibang religion. Wala lang sa deist. Napakasaklap nun Okay, so ang sabi ko kanina, when God created man in His own image, no? God rested. Ayan. In the seventh day. And behold, a few moments later, and on the eighth day, man created God in their own image, no? Nakikita nila, gumawa sila ng Diyos base doon sa kanilang unawa, no? Example, if you are in the northern part of the globe, no? Ikaw ay Catholic, no? Or dito sa Europe, no? More on sa England, no? They are all Catholic. Pailan-ilan may dumupunta ng Islam. Ikaw nasa Middle East ka naman, ikaw ay hindi ka Kristiyano, no? Anong Diyos ang ililikha mo kung ikaw ay nasa Middle East? Anong kultura meron ka? Of course, yung Diyos ng Middle Eastern God, no? At isa na diyan yung Abrahamic religion, no? And ito yung Judaism, Islam, at diyan kinuha ng mga Roman Catholic na si JM yung kanyang God din. Ayan. Ang ginawa nilang tatlo, Trinity. Ayan. So, explain ko dito sa aking slide, no? May sound pa ba dyan sa live? Baka wala na naman. Pambira. Ayan. Sa aking slide, ito yung ating makikita dyan, no? Na ang animist ang unang ugat ng reliyon, no? At umusbong na lahat ang kanilang relihiyon dito, no? Dito kung nandito ka sa European, no, dito parte, no? European animism, that is 40,000 BCE nagsimula, no? At kung nandito ka sa bandang Pacific o aboriginal area o dito sa Papua New Guinea, nag-umpisa din yan kasabayan halos, no? At papunta dito, galing tayo sa Proto-Nostratic animist, no, 15,000 BCE. Diyan nag-umpisa ang Middle Eastern shamanism at Central Asian shamanism. At dito na yung mga
nag-ugat-ugat na diyan yung Judaism, no, Zoroastrianism, Hinduism, Buddhism, no? At lahat ng ism dito na 'yan, no? Ito yung tree of life of religion. No, ang source niyan ay nasa Human Odyssey. Ang kanyang ano niyan ay si Simon E. Davis. Okay? Ang source ko niyan, no? Isa siyang scholar na nag-anthropologist at nag-aral ng origin of religion. Okay? So, tanggi mo man o hindi, JM, yan ay ugat ng animism at nanggaling sa shamanism. At sabi ko nga, animist retain of tribal and ethnic religion of the people around the world. Today, maraming gumaya dito, no? Yung animists believe certain inanimate object possess spirits or soul, no? Yung spirit lives in rock, no? Yung religion ni JM naniniwala na si Kristo ay bato. Yan. At tubig, no? At bundok, Mount of Zion, no? And heavenly bodies of water. Yan. So, eksakto sa animist. No, si Kristo ay bato, river of life, at Zion of God, and the heavenly water, fountain of life. No? Saktong-sakto sa Katoliko. No? Yung each tribe has its own unique characteristic, no? Mostly in Sub-Saharan Africa, no? Ito yung worldview nila. Yung yung pinagmulan ng religion na animist, dito nila kinuha, no? Yung mga yan. Yung human must cooperate with and appease the spirit and gain their favor. So kailangan mong magdasal ng Abba Father, Hail Mary, in order to appease the spirit. Galing yan sa animist, bro. Dapat lagyan nyo ng credit sila. Okay? So, from this guy to this guy, no? Nag-evolve yung mga animist priest. Naging si Moses. No? At yung sayaw ni David, dating sayaw yan ng mga animist priest. No? What? For what? To gain favor to the spirit. To gain favor sa mga spirito ng ng nature. At from this guy to this guy, no? Na sa kanila na nangungusap ang Diyos, inangkin na nila. No? And to this guy, no? At sila na yung God dito sa lupa, kahalili ni Kristo. At sila na yung may espiritu ng Diyos. Ayan. No? At ang sabi ko nga, mga kapatid, no, ang religion ang pinagmulan ng karumaldumal na away, gera at patayan. Ano ba 'yan? Ano ba, Brother Sispo? Yan ba ay historically? Yes. Historically yan. Isang example na lamang dyan ay yung crusade. Yan, yung crusade, maraming nagpatayan dyan. Dahil saan? They believe, sabi ni Pope Urban, to kill the infidel is the way of, yan yung way to heaven. At sabi din ng mga Islam, nakaaway, mga Saracen, kaaway ng mga crusader, the way to heaven is to kill the infidel. Parehas sila ng ideology. Nagbanggaan, nagpatayan. Sinong kawawa? Sabi mo, sustaining ng life. Paano mo maipapaliwanag na yung religion mo ay nakikipag-away, papatayin yung isang, dito na lang sa Pilipinas na lang. Anong ginawa nila sa Mactan, sa Cebu? No? Para maipakilala ang religion ng Christianity, pinagpapatay.
Yung alin? Yung mga juramentados, mga pintados. Kung hindi lang napatay 'to si Magellan na lampa, ni Lapu-Lapu, at kung maraming Lapu-Lapu walang Kristiyano dito. Nag-iisa lang si Lapu-Lapu, eh. Kung lahat ay Lapu-Lapu, walang Kristiyano dito sa Pilipinas. No? At yung sinabi ko, yung larger scale, masama na yan. Kung yung religion mo ay ipagpipilitan mo doon sa isang tao, religion is like a penis, it's okay to have one, pero kung isasaksak mo na yan sa bunganga ng ibang tao, hindi na maganda yan. No? Ang religion, okay lang. Ipagmalaki mo, okay, it's up to you. Sabi ko nga, religion is like a penis. Okay na meron ka, ipagmalaki mo, walang problema. Pero wag mong sa puso ng ibang tao. Okay, so diyan po nagtatapos ang rebuttal ng ating negative side, Brother Sispo Lacopa ng DS. Bibigyan ko na si Brother JM ng 7 minutes na pagtatanong. Brother JM, are you there? Still there? Are you still? Okay, 7 minutes. Your timer starts now. Yung mga tanong ko. Medyo matabi lang ito, bro. Mahina yung boses mo, mahina. Ay, bro, narinig na ako. Yeah, My first okay question, na. bro, ay religion ba ang animism? No. It's like a way of life. Okay, thank you. Ikaw naman, bro, personally. Ang deist. Saan nakabase ang morality mo? As a deist. Anong standard ng morality mo? Standard morality ko ay nakabase yan sa pagiging human ko. Pagiging human. Sige, in addition to that, ma-follow up. Mahina yung dating mo, bro. Sorry. Bro, narinig na ako. Paano, bro? Sabi mo, ang morality mo bilang deist, nakadepende sa pagiging human mo. Paano ka nagkaroon ng standard ng morality bilang human? Standard morality ko, yan, parang hardware yan, no, sa bawat tao. Ang nangyari kasi ay pinalitan ng morality yung humanity. Yan. Yung humanity ay yung morality, ginagawa yung tao na maging human. Nakalimutan na ng tao yung pagiging human. Next question. Okay. So, tingin mo, without morality, ikaw ay, bilang human, pwede kang maging moral kahit walang set of standards ng morality? Can you be moral? Yeah. Na ikaw lang bilang human? Sets of standard, that is gawa na ng tao yan. Or sense of ritual. Ritual kasi and morality magkaiba yan. So baka nagkakagulo ka lang dyan. Sige. Next question. Thank you. Balikan natin naman yan. Now, second question. Do you know the most bloody war? Since you mentioned the Crusade, alam mo ba ang pinakamadugong war in the world history? Hindi ko yan alam. Okay. Sige, thank you. So, ito, next question. Okay. Sagutin ko yan, yung tanong na yun. No? Kasi follow up to. Gawa ba ng religion ng World War I and World War II? Ito yung pinaka-bloody war in the world history. Gawa ba siya ng religion? Indirect. Hindi. Okay, thank you. Now, do you know the purpose of crusade since you mentioned that? Historically. Yes. Okay. Next question. Hindi ko na kailangan i-elaborate. Now. Okay. Bro, umina yung boss mo. Yeah, sige. Ito na, next. No? Ito last na to. Now, sa yung presentation, no, hindi mo ba pinapatunayan na tama ang claim that religion was inspired by God? Kasi you mentioned animism. Sabihin natin, let's claim it, no? Sabihin muna natin na tama na yung kine-claim mo. Sabihin natin ganun, pero hindi ako sang-ayon doon. Sabihin natin ganun. Hindi mo ba pinapatunayan na tama ang usapan natin kanina, yung
argument natin kanina that religion was inspired by God. Kasi you mentioned animism. No, saan nanggaling yung animism? Imposibleng nanggaling yung from nothing, no? There is something, the force, no, na nagbigay noon, the concept. But probably, it came from a supreme being. So parang, Question. Anong tanong? Anong tanong? ang tanong ko, hindi ko ba pinapatunayan na tama ang claim ko kanina that religion was inspired by God? No. Okay. No. Next question. Bro, ayun na muna yung mga questions ko. So, marami ako Okay. nakuha doon. So dyan na nagtatapos ang last cross-examination ng affirmative sa negative. So, dadako na tayo sa conclusion natin since may susunod pa tayong debate. Yung kay Brother Jerry. Oo, kay Brother Jerry at saka kay Rich Luares ng Seventh Adventist. Kung ang ikapo ng Seventh Adventist ay naayon sa Biblia. Ayan, susunod na po yan. So, bibigyan ko ng tig 5 minuto ang ating negative and affirmative para mag-conclude. Unahin na natin, syempre. According sa ating rules, ang negative ang mauna. Brosis po, 5 minutes. Your timer starts now. Okay. Napatunayan ko na yung religion ay hindi kailangan. No? Kasi yung mga animista noon, nabubuhay sila ng maayos at matiwasay, masaya, na nag-aalay lamang sila ng kanya-kanyang personal paniniwala ayon doon sa kanilang nakikita sa kanilang paligid, no? Wala silang maani ngayon, naghahandog sila ng manok. No? Inaalay nila yan sa mga anito sa panahon ng mga sinaunang Pilipino. Ngayon, itong ginawa ng mga priest na ito, na mga hinayupak na ito, mga occultist na ito, gumawa sila niyan to control masses. At yan ang naging sanhi ng pag-aaway-away na. Na dating sila naniniwala lamang na yung bundok, masaya na sila, nakikita yung bundok, nakikita yung buwan na lumulubog, lumilitaw, ano? Ang ginawa nila, naggagalit ang Diyos, hindi nyo sinunod ang sense of moral na ito. Yan, yun sinasabi ni Brother JM, nalilito dyan siya malamang doon sa rituals and morals. No? Yung hindi umiinom ng Eucharist ay maaring mapunta sa hell. O yung hindi kumain ng blood and flesh of Christ, hindi mapupunta sa heaven. So, anong pagkakaiba nung uminom ako sa restaurant ng red wine at kumain ako ng steak? At doon sa pagkakaiba doon, kumakain ako ng hostya at nang umiinom ako, ay yung pari lang pala umiinom ng alak. Pag ako nag-fasting at nagda-diet ako, ang tawag ninyo diet. No? Pero pag ito ay ginawa ko, doon sa loob ng simbahan nyo, ang tawag nyo fasting. Ang hindi nagpa-fasting sa panahon ng Ramadan, panahon ng mahal na araw, ang tingin ninyo hindi moral. Pag ako nag-fasting dahil sa aking diet lamang, sasabihin niyo hindi yan moral. Dapat gawin mo yan sa simbahan. Kaya ang pagkakaiba nun. Ano pagkakaiba na pag ako ay umupo sa aking bahay at ako ay nag-meditate, ang tawag nyo meditation. Pag pumunta kayo sa simbahan at kayo pumikit, lumuhod, tawag nyo prayer. Hindi kakaiba nun. Ayan. Kasi religion, kailangan gawin yung ritual. Pag hindi kayo gumagawa ng ritual, dito kayo nagkakabulbul, ritual tsaka immorality. Pag hindi nyo ginawa yung ritual na yan, hindi kayo moral. Ayan. So yung sense of morality, pinalitan niya kasi yung humanity. Na dating ang buhay lamang ay mabuhay ka, kumain ka, mamatay ka, that's it.
Anong pinadala ninyo? Pag hindi ka sumunod dito, 1, 2, 3, 4, 5, babarbecue ka sa hell. Di ba? Religion is the biggest crime ever invented. No? Na yan ay crime in humanity. Na yung tao ngayon, tinuturuan maging tao. Gamit yung morality na yan. Di ba yung aso, pag tinuruan mo maging mag-asal tao, achievement? Ay yung tao, tinuturuan ngayon maging tao. Ba, yan yung nangyayari ngayon. Hindi na alam ng tao kung ano yung pagiging tao. So, religion, ipinasak yan sa tao para malimutan ng tao maging tao. Kasi pinalit nila yung pagiging morality. Kailangan ng sets of beliefs, sets of rituals. Pag hindi mo ginawa yan, hindi ka moral na tao. Ayan. So, ang mga moral na tao, yan yung totoong masama. Kasi, sila yung nag-iisip ng masama. Pag hindi mo ginawa yung sets of dogmas and beliefs and rituals para maging standard ng morally person, masama kang tao. Time. Okay, bro, JM, this is your time to conclude your arguments. 5 minutes, your timer starts now. I will maximize my 5 minutes. No? So, by Divine King, no? Yung mga major claims niya. Ito yung conclusion ko. To prove to you that religion is necessary pa rin. Una, no? Dahil bining up niya yung crusade, gaya ng tinanong ko kanina sa ating cross-examination, and he admitted, no? Ito yung tanong ko kanina. No? Gawa ba ng religion ang World War I and World War II? Actually, yung crusades, mahina pa yun. Kung i-compare mo sa World War I and World War II, lalo na World War II. So, kung sinasabi niya kasi, ito yung claim niyan, I quote. Sabi niya, lahat ng religion ay nagdadala ng war. Lahat. Ito po yan. Pero yung war na pinakamadugo ay hindi naman galing sa religion. No? Hindi yan religious matter. Yung World War I and World War II, so mali siya doon. Now, at makikita natin na yung World War I and World War II ay dahil sa kawalan ng religious belief, ng tinatawag nating altruism. No? Ano ba yung tinuturo ng altruism? Love your neighbors. So, pumasok dito yung turo ni Nietzsche, turo ni Ayn Rand na egoism, no? Na you should not love your neighbor. Kasi religion is for the weak. Yun ang sabi nila, which is wrong. Kasi kung usapang war, yung World War II, lalo na, yun ay kagagawa ng hindi pagtangkilik sa religion. And I can argue with that. I have written a paper for that. Now, this is another claim, no? Actually, he is proving my point, no? Doon sa part ng animism. At bago ito, no, gusto kong itama kasi he misunderstood the meaning of morality. Ang rituals at morality hindi dapat pagsamahin. Kasi ano ba ang morality? Yung sinasabi niyang fasting, sabi niya kasi, sa inyo bilang mga Catholic, yung fasting, pag nagpa-fasting ka, moral ka. Pag kumakain ka ng ostya, naminom ka ng wine, moral ka, hindi. Kasi when you say morality in philosophy, ito yung pagtukoy natin sa tama at mali. So, at hindi rito kasama ang mga rituals o mga dogmas o mga doctrines. Hindi yung part ng morality. No? Part ba ng morality ang pagtanggap ng Eucharist? Hindi. Kasi rito, dogma namin ng Roman Catholic Church. So, mali yung definition ng morality. Again, ang morality, pagtukoy sa tama at mali, ito ay branch ng philosophy na tinatawag na ethics. Ito, mali yun. At hindi niya pa rin na-prove na ang religion ay hindi na necessary. Okay? Now, gusto ko rin bigyan din dahil mahaba naman yung 5 minutes. No? Sinabi niya, nagbigay siya ng example about sa Philippine history. I have taught history actually. No? Sabi niya, dumating dito yung mga Espanyol, ano ang ginawa nila to introduce religion? Pinatay daw nila yung mga Pilipino. Which is wrong. Dumating ang mga Espanyol dito, sabihin natin March 15 or 16 kasi may debate pa ano. Pero ilang weeks lang, sa March 30 nagkaroon ng first mass sa Limasawa, no? At umattend ng 800 natives natin.
contradict yun sa sinasabi niya na ang ginawa ng mga Espanyol, pinatay yung mga Pilipino pagdating. Napakalaking kalokohan nun. Kasi nagkaroon pa nga ng mass, no? At madaming Pilipino ang nabinyagan, 800 in total. Contradict. Okay? So makikita natin na hindi naman talaga pagpatay ang plano ng mga Espanyol. No? Kasi meron silang tinatawag na Tigis, God, Gold, and Glory sa Philippine history natin. Yung God, trabaho yun ng religion. Yung glory, trabaho yun ng mga soldiers. So yung pagpatay, wag isinin sa religion. Mali yun. Pinakamali. Now, another one, no? Marami siyang, hindi ko na sasabihin yung mga logical fallacies that he committed. Dito tayo dun sa Hegelian dialectic to finish this, no? Now, yung Hegelian dialectic again, no, at yung process ng history, yung pattern, lahat ng natakbo ng history naka-angkla dito, no, sa tinatawag nating thesis. No? Ang thesis natin dito, yung animism. Again, sinagot niya naman, animism is not a religion. So ano yung pangontra dito ng tinatawag na anti-thesis, sabi ni Hegel? Ang pangontra dito, nagkaroon na ng religion. Pero yung religion ay polytheism. Ibig sabihin maraming Diyos. No? Ayan. So, medyo hindi pa rin tama. Ngayon, para itama ito, yung susunod na process, according sa philosophy ni Hegel, tinatawag na synthesis. Nagkaroon tayo ng monotheism, ng isang Diyos lamang. Ano ba ang pinakaw ng religion? Not Christianity, not Judaism. Ang pinakaw ng religion, Hinduism. Naniniwala sila sa polytheism. Okay? At ito ang pinaka-point, no? Whether, yun, sabi niya kasi kanina, okay na lang na wala ng religion, animism na lang. So, pero ano ba ang tinuturo ng animism? Ang claim ko, Okay. So, diyan po nagtatapos formally ang ating debate. So, bago tayo magtapos sa ating debating ito, ay muli pagbibigyan ko ng tig-isang minuto ng pagpapasalamat ang ating mga debaters. Debaters, paunahin na natin si Brother J.M. Astolca. Bro, una ka na? thank you. Unang-una sa lahat, no, thank you kay Bro Tispo. Napakaganda ng kanyang presentation. No? Refreshing at mapapaisip ka talaga. So thank you for that. And you're a good debater. No? Thank you rin sa lahat ng nakikinig ngayon sa YouTube at sa FB. And thank you also sa ating mga moderators. Lalo kay Bro Denmark. At sa aking classmate na si Brother Albert. At many more sa lahat na nandito sa room. Thank you so much. It was a good experience. No? At yan, ayun na. Thank you, bro. Okay, so Bro Sispo. Ikaw na, bro. Bro Sispo. Okay, salamat sa mga nanonood at sumuporta sa Debaters Convention at salamat din kay Brother Denmar, Brother JM, no, and we hope mayroon tayo, hindi ako nanggigigil ako eh. Hindi ako makapagtanong ng maayos at salamat din sa mga nandito sa room. Ayan. Narinig ba ako? Dinig ka, bro, dinig. Okay, at salamat sa mga nanonood sa live. Ito nga pala si Sispo, ang attorney ni Satanas. Okay. So ayan, dyan po natin tinatapos ang debating ito. Thank you for both debaters. And as you have heard, it is enlightening debate. A fun, learning, and enlightening debate. And I hope that everyone have enjoyed our presentation for tonight. But meron pa kami, no? So siguro naman hindi pa pagod ang ating isip, no, sa pakikinig, kasi susunod na dyan yung debate ni Dritz Luares ng Seventh-day Adventist at ni Jerry ng House of Israel, no? Maya-maya lamang po, no? So while we may not have a conclusive answer dito sa debating ito, we hope that this debate provided some valuable insights and perspective sa napaka-importanteng topic na ito, kung saan pinag-usapan nila kung necessary pa ba ang religion. So we encourage all of you to continue to engage in discussion and debates about that issues that matters to you, and to always be open to hearing different viewpoints. So once again, this is your moderator, Brother Denmar Santiago. Thank you for watching the
napabansang debating platform ng Pilipinas. Nag-iisa, walang katulad at hindi mapapantayang Debaters Convention. See you later. Aking mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share Debaters Convention. Meron silang YouTube at meron din po silang Facebook page. Ako kasi Madasent, please, pa-like and share po.